Kasama sina DJ Kim Churva at DJ ID. Too hot to handle. Ating hot headlines. Usapang future ng magjowa. Tenga pa rin kahit 5 years na. Sorry to masigalaw. Oo, sobrang na-excite siya dun sa ating issue ngayong gabi. Sabi ko kaya nga pala, ano yung mama sa mukha ko? Ganon. Ganon sis. Oo naman, Ito na. So ano bang issue ni Janelle at ni Don? Excuse me sa mga kumakain sa mga minutong ito, sa oras na ito. Ito na nga. Sige, pag-usapan na natin to. Meet Janelle and Don. 5 years in a relationship pero nakatira pa rin sila sa magulang ni Don. Ilang beses niya nang sinabi kay Don how she feels about planning the future. May mga times nga na nagbibigay siya ng assurance na gagawin at aasikasuhin pero hindi natutuloy. Parang utang lang yan. Nalilimutan at hindi maaalala. Kapag hindi sa kanya ini-initiate ang tungkol dito, minsan nga daw nagagalit pa raw sa kanya si Janelle na para bang hirap siyang makipag-usap. At noong nabanggit at mabanggit raw ni Janelle ang tungkol sa pagbukod, nagulat daw itong si Don. Kaya nga niyaya niya si Don pero magtingin-tingin ng bahay. Pero eto na nga, pumayag naman. Pinaramdam sa kanya yung willingness. Ayan na. Hanggang sa nawala ulit ng gana itong si Don. Sinabi niya raw kay Janelle na hinahayaan niya lang daw siya sa gusto na gawin ni Janelle at para ma-realize rin daw niya na hindi madaling bumukod o bumili ng bahay. Ay, paasa ka. May pa ganun. Kaya nga hindi naman daw kasi need ng engrande for Janelle and gusto lang talaga niya may pupuntahan yung relasyon nila. For Don, hindi naman kailangan magmadali. Ang mahalaga maayos at hindi ganun nakaka-pressure ang relasyon. And that's our issue for tonight! Napakalupit, diba, ng issue nila. Alam mo, hindi sila on the same page. Yun ang masasabi ko kay Janelle at kay Don. Hindi talaga. Ano ba to? Wait lang ha. Pumasok. Sa bagay, may ganun kasi talaga. Hindi natin yan makokontrol, okay? Yes. May mga taong pumapasok sa relasyon na, basta, pag kumabog ang dibdib ko, susundin ko lang. Basta mahal. Kapag tumibok ang puso, Wala ka nang magagawa, kundi, ayun na. Nagkaroon ng sisihan. Kasi nga, pinatibok ang puso, pero hindi pinag-isipan ng mabuti. ay, ang sakit naman nun. Payag ka, Ay! ginawa ka. Pero wala lang, for the sake lang naman sabi na may jowa ka. Ay, ang sakit naman nun. Parang mas Ouch. masakit yun, ha? Lagyan natin band-aid. Grabe naman yun. Kiss ko nga, akin na. Naku, kahit anong takip mo dyan, diba? Kung masakit talaga, diba? Alam mo yung nararamdaman ko kasi kay Janelle at kay Don. Si Don yung parang, okay, may girlfriend ako, cool, masaya, diba? Hindi ko kasi masabi, baka mamaya sabihin sa atin, Sisi, hindi ba pwedeng contented lang itong si Don? Masasabi ba natin contented yun? Contentment or nagsesettle? Hindi natin alam. Again and again, ako marami tayong pag-uusapan. Alam mo kasi, yung mga ganitong issue na to, sobrang common niya pagdating sa mga relationships. It's normal. Super normal na gusto mo, kung kunwari ako, gusto ko yung partner ko, iniisip niya na niya yung relationship namin, yung future namin together. And syempre, ikaw, iniisip mo rin naman kung saan pupunta yung relasyon nyo, di ba? Yes. As much as kung gusto mo talaga yung As tao much as sa buhay mo. possible talaga. As much as possible, iisipin mo yon. Kasi Yung future. gusto mo siyang makasama habang buhay. Kaya maraming nag-iisip na pagka nalaman nila na hindi masyadong naiisip yung future nila as mag-partner, iniisip nila, ano ba talaga ako sa'yo? Ayun na. Gusto mo ba talaga ako sa buhay mo? Oh, di ba? Wow, may ganun no? Gusto ko yung nagsabay tayo. Correct. Na-experience mo rin, te? Baka, No comment na lang. No comment na lang tayo, ha? Please, comment nyo na lang po kung yung mga experiences ninyo. Huwag nyo na kami idamay ni Sisi. Yes, and kaya sa Charis. mga ka-vibes din natin, bumoto kayo sa poll na nakalabas dito sa ating live stream right now. Nakalabas? Nakalabas? Rar. Pero ayun na nga, no. Alam mo, Sisi ko, sa mga ka-vibes natin, gusto ko may pagtayo pa kasi nais ko yung ano ko. Oo nga eh. Alam nyo,
kapag ikaw umabot talaga sa punto na feeling mo, napapressure ka na, uy, totoo to ha, nakaka-pressure na, lalo na kapag nadadagdagan yung edad natin. Tapos, eto pa, samahan mo pa na yung mga nakapaligid sa'yo, mga friends mo, ayan na, unti-unti na sila nagsisettle, diba sis? Unti-unti na silang, alam mo yun, kanya-kanyang post na sila na, okay, settled na kami, married na, meron ng kids, yung iba naman for the travel na lang, may sarili ng bahay, may sarili ng sasakyan, tas ikaw parang feeling mo, nahuhuli ka na. Correct. Diba? Isa yan sa mga factor, pwede ha, na makakadagdag kung bakit napipressure ang isang tao at the same time. Bukod naman sa mga sinabi ng sisi ko na syempre, pagpapasok tayo sa isang relasyon, dapat alam natin kung ano yung patutunguhan natin. 'Di ba? Kasi ang hirap nga naman, papasok ka sa isang relasyon, wala kang backup plan. Wala kang sandata, panlaban, 'di ba? Wala kang shield na pangprotekta sa iyo. Kumbaga, parang ano 'yan it's all about preparation para magkaroon kayo. Okay? Ano 'yun? Ay, okay, sorry. Nawala ako. Ay, sorry. Ayan, it's all about preparation. Yes. Okay? Parang ano lang yan. Para alam mo kung ano yung gagawin nyo, saan kayo pupunta, left or right, or diretso lang. 'Di ba? So again, sa mga ka-vibes natin dyan, baka minsan umaabot sa punto na hinahayaan nyo lang, go with the flow. Yan yung mga term lagi, quote and quote. Hayaan mo na, go with the flow. Sabay lang tayo sa Agos, Wow! Naging mga youngsta na. Oo nga, youngsta na. Yeah. Big boy. Ayan. Huya, Ayun, anyways. kaka-go with the flow nyo, ayan, tignan nyo, ewan ko na lang kung anong nangyari, di ba? Parang siguro ito kay Janelle and Don. Feeling ko normal lang talaga to, magkakaroon kayo ng tanungan sa isa't isa, pero hindi ko nagustuhan yung sinabi ni Don na pinaparamdam niya. Oo nga, para bang parang sige, Di ko trip gawin mo yun. yan. Parang merong Hindi. may off dun sa atake niya na kung paano niya iparealize Hindi ko gusto yun. kay Janelle na parang ayaw pala talaga niya, di ba, na parang hindi pa niya siya iniisip. Pero hinahayaan lang niya kung anong gustong gawin ni Janelle, kung anong gusto niyang itry tingnan. Pero yung pala, para lang ma-realize niya na na hindi tama, na Oo, kumbaga na hindi mapapagod maganda. ka rin. Oo. Oo. Na para bang alam mo yung pag may laban, 'di ba, sa two teams. Alam mo nang panalo to kasi una pa lang hindi ka naman talaga lumalaban. yes. 'Di ba parang ano ba yun? Parang ang daya. 'Di ba? Ang daya mo dun. Ang daya mo dun? Daya mo doon. 'Di ba ang daya mo sa part na yun? Masyado kang makasarili. For me sorry for the term. Na ano ko dito na masyadong makasarili si Don. Alam mo yun, masyado mong pinapaasa si Janelle. Totoo, na parang go Hindi with ko the flow gusto ka yun. lang. Wala lang, para lang masabi mo na nag-e-effort ka, ganyan. Nakakasad na ganun yung mindset niya. Na Ikaw ba pag- all this time, di ba, kung ako malaman ko na ayan, yung partner na ko, ginaganyan ka. ginaganon ako, O, ay ano? baka bukas na siyang girlfriend. Ginagawa mo. 'Di ba? Totoo Medyo yun. nakakapikon ha. Ako kaya ko pang kapag may mga Kasi pagkakamali. Pero kung- eto, no. Kung ikaw talaga ay tunay, 'di ba, na may pakialam sa pakiramdam ng partner mo, kung hindi ka pa talaga ready, i-communicate mo. Hindi yung Hindi yung parang papaasahin mo siya na Yan. kunwari interesado ka. Yan. Tapos yun pala, wala, magkaiba kayo ng gusto. 'Di ba? Sinasayang mo yung oras ni girl. Yes. And I feel that that's very, very selfish. Pero alam mo, Selfish Sisi ko, talaga. napansin ko dito na sobrang common netong issue na to sa mga relationships. And napansin ko rin na madalas yung mga babae, parang sa isang relationship, sila agad yung nag-iisip ng future. Sila agad yung nag-iisip na kailan ikakasal, kailan magkakaanak, kailan ba tayo bubukod, di ba? Parang tayo yung laging nag-i-initiate ng plans, kumbaga. Parang may Saka yan lagi tayong, kung hindi man tayo nag-i-initiate, lagi na lang tayo yung nag-aantay. Madalas, hindi lumalabas palagi. na yung mga kalalaki tayo yan, yung nagme-message madalas na nag-aantay sa mga lalaki na maging ready. Bakit ganon? Sabi, alam mo, actually, I agree with you, Sisi ko, kasi may mga napapanood din talaga akong podcast, meron ako nababasa na articles na ang babae talaga ang unang nagmamature. Sorry for the term ha. Hindi ko naman sinasabing immature yung guy, pero yung babae talaga yung unang mas nagiging mature. I don't know ano yung explanation behind that. Alam mo, Gusto kong malaman yun eh. Parang ano bang meron? Ano ba, di ba,
pag sumabot daw tayo sa age na 25, di ba, para mag-change yung, ano yung tinatawag nila, frontal lobe kinembulار. Di ba, may Oo, mga ganon. nade-develop yung frontal lobe, Nade-develop, ayan. So, ano naman explanation bakit babae ngayon, 'di ba? If ikaw ka-vibes, medyo may alam ka sa ganitong usapin, i-comment niyo 'yan, i-share niyo 'yan sa amin kasi we really want to know bakit ang babae mas matured, mas ahead siya. Okay, dito mag-isip compared dito sa lalaki. 'Di ba? Alam mo, meron ako nabasang Okay. article about that. Okay, anong sabi? Galing ata siya sa Psychology Okay. Today na website, no? And based kasi dun sa article na yun, ang pagkakaintindi ko is, ang mga babae kasi, based on sa society, na mas, mas tinuturuan tayo na isipin yung future, yung mga responsibilities, alam mo yun, yung, kunwari, sa magkakapatid. Sino ba sa magkakapatid ang laging parang umaacting nanay or magulang sa magkakapatid? Siyempre, yung mas nakakatandang babae. Diba? Sila yung nag-aasikaso ng mga kapatid. Sila yung laging nilalapitan. Parang kumbaga third parent. Pero yung mga lalaki naman, mas mas tinuturuan sila na kailangan mong mag-provide. Ini-instill sa kanila na dapat ikaw yung magpo-provide. So, kailangan ayusin mo muna yung career mo, ayusin mo muna yung future mo. Diba? Kumita ka muna ng pera bago ka magpamilya. Yung mga ganon, nai-instill. Tapos yung mga babae, parang mas tinuturuan na paano maging mother. Okay, gets diba? ko na. Kasi way back before, di ba? Sa Ganon. ating history, ang babae talaga is sa bahay lang. So, nadadala pa rin pala siya in a way. Yes. Until today. Oo, tsaka 'di ba, ako bata Okay. pa lang ako, lagi ko na naririnig na, hala, kailangan mo mag-anak bago ka mag-30. Matres mo to. Diba? Hindi, pero Joke kasi lang. diba, Oh, pero, oo. meron kasing yun, may mga factors science behind yes, it. correct. Meron kasi ako mga kaibigan from med school, na nag-med school or nagdo-doktor, di ba, nag-aaral, doktor. And nalalaman na napag-aaralan nila na sa female body talaga, nagkakaroon na ng mga issues pag nasa 30s ka na with regards to pregnancy. Mas madali magbuntis pag mga nasa 20s ka, late 20s siguro, ganun, mid to late 20s. Mas madali. Pwede. So parang nai-instill sa atin, hala, ibig sabihin nun, kung kailangan ko nang magkaroon ng anak bago ako mag-30, 28, magkakaanak ako. Gusto ko kasi na bago ako magkaanak, 3 years muna na kami lang muna ng asawa ko. So kung ganun, kung 28 ako magkakaanak, ibig sabihin, dapat 25 mag-aasawa na ako. Pero di naman pwede na asawa agad, di ba? Kailangan i-engage muna kami. Engage muna kami na ng 1 taon. So ibig sabihin, 24 pa lang dapat, engage ka na, 25 kasal ka na, para 28 magkaanak ka na. So, yan ang iniisip ng sisi ko as of this moment. Nagmamat sa utak! Okay, paano ulit? Okay, paklip ulit na ito, ha? Kitang-kita, ramdam ko. Gumagana. Yung mind ng sisi ko na parang, okay, eto, this is my plan, this is... Di syempre, pag 24 ka na, tapos iniisip mo na yun, tapos may jowa ka pa lang na nagsisimula pa lang ng career niya. Okay, goodbye. Hindi mangyayari yung future na iniisip mo. Kasi parehas kayo, nagsisimula pa lang. Alam mo, bakit ganun? Nung bata tayo, sinasabi ng magulang natin, sige ha, pag tapos ka na, ganyan, ganon. Pwede ka nang mag-boyfriend, pwede ka nang kumareng-keng-keng, humarot-harot, and babawi mo na mag-asawa. Ngayon, meron pa. Bakit may gumaganon? Dili ko alam. Okay. Ano to? May mga... What's the happening? What's What's the ano yun? Bakit may gumaganon-ganon? Sa labas yun, girl. Sa to ba? Oo. Hala, kakakape mo yan! Kung ano naririnig, kinabahan ako sa'yo! Replay! Kinabahan ako. Di mo ba narinig? Gumanon. Hindi. Baka Anyways. ikaw yun. Hindi mo lang alam. Sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagkakape mo, girl. Kinabahan din ako sa'yo. Anyway, so sa mga Please. vibes natin. Don't. Replay nyo na lang yan. Abutan na No, lang no, po no, yan no. sa ating mga social media accounts, di ba? Ang ating mga wala exciting na. moments dito sa ating programa. Anyways, going back. Saan na tayo? Ano yun nandun pa lang ako sa Ayun. point ng understanding na it's embedded kasi sa society. Mga societal standards na sinasabi natin, di ba? Yung mga naririnig natin while we were
gusto nila planado ang life. And hindi mo sila masisisi. May mga tao na talagang gusto nila at certain age, meron ng ganito, meron ng ganito, meron ng ganyan. Diba? And that's not wrong. And meron ding mga tao na they're taking their time to figure out kung ano ba talaga yung gusto nila. And hindi rin yun mali. Ngayon, mukha kasi dito na si Janelle is yung tipong girl na, well, fair naman sa kanya ha, 5 years na sila, girl, 'di ba? Si Zico, 5 years na sila. 5 years na. Tapos hindi man lang napag-uusapan. Medyo red flag na 'yon kay Don. Si Don naman, nag-raise na nga yung partner niya ng concern, allows pa rin ginagawa. So, Wala pa rin. yung personality ni Don, yun yung medyo questionable para sa akin. Kasi ano ba talaga yung gusto mo para sa inyong dalawa? Oo, mahirap talaga sa mahirap, di ba?